Ano nga ba yung mga madalas na type of scams na pwede nating ma-encounter sa ating mga credit cards? Una, meron tayong tinatawag na phishing or smishing. Ito yung type of scams na pwedeng isend sa'yo through email or text. Sila yung nag-attach ng link sa email or text. Sila din yung madalas nagsasabi na nanalo ka ng ganitong prize and for you to get it, you have to click the link. Please don't fall for it. Pangalawa, meron tayong tinatawag na farming. Yung farming, ito yung mga galing sa fake websites. Madalas ito yung mga pop-out ads or pop-out websites sa internet. Ito rin yung mga madalas nagsasabi na nanalo ka ng gadget, nanalo ka ng ganitong item, nanalo ka ng ganitong service, but for you to get it, you have to cover a certain amount. They have to get your credit card info. Please don't fall for it. Yung pangatlo is yung phishing. Ito yung type of scam through phone call. Ito yung medyo challenging emotionally, lalo sa mga may hinaang loob. Kasi yung phishing, yung mga scammers na gumagamit ng phishing, pwede silang mambanta. Pwede ka nilang takutin. Please always think na phone call lang yon, hindi ka nila masasaktan in reality. If hindi mo talaga kaya, better to hang up than block the phone number. At yung pinakahuli ay si social engineer. Si social engineer po, siya din yung may gawa ng mga phishing, ng smishing, ng phishing at ng farming. Pero in reality, pwede rin nating ma-meet si social engineer face to face. Si social engineer po, madalas ito yung klase ng tao na pwede kang i-compliment, na pwedeng gumamit ng mga mabubulaklak na salita, pwedeng magbida-bida sa'yo, at hindi mo alam, nakukuha niya na yung credit card information mo. Pwedeng halimbawa dito, bumili ka kunwari ng gadget, maybe ng laptop or ng iPhone, i-compliment ngayon. And then, mag-ask siya kung ano yung payment method na ginamit mo at hindi mo namamalayan, nakukuhaan ka niya na ng credit card info. Yun si social engineer. Please always be vigilant and please don't fall for it. Nga pala, sa mga kagaya ko na gumagamit ng credit card for their face-to-face transactions, I highly recommend na bumili kayo nito. Ito yung CVV Protection Sticker. Ang trabaho po nito ay i-cover ang ating mga CVV. Yun yung 3 numbers at the back of our cards. This is one of the most sensitive information sa ating mga credit card. And please, paalala lang, kahit anong mangyari, wag na wag niyong ibibigay kahit kanino yung credit card information niyo. As a credit card holder, it's your responsibility to make sure that your card information is secured. Bakit ko to nasasabi? Bukod kasi sa pagiging content creator, ang full-time na trabaho ko po, isa po akong fraud specialist sa isang sikat at malaking bangko na nakabase sa US. At ang pinakatrabaho po namin ay i-make sure na safe ang credit card ng aming mga kliyente.